yung mga katabi nyo? Pwede nyo ba silang batiin? Sabihin mo sa kanila, maugat na umaga, kapatid. Okay, bakit maugat, Pastor? Anong meron? Ang series kasi natin ngayong month is all about, basahin natin, rooted. Ibig sabihin, nakaugat ka. And kailangan para tayo maging matibay, parang isang puno, hindi tayo yung puro mabunga lang, kasi bali wala ang bunga kung walang stable na ugat. No? Babagsak ang puno kahit marami pa yung bunga kung walang ugat. And ito yung napaka-importante sa atin kasi hindi natin nakikita ang ugat. Amen? Yun yung mas importante, yung hindi nakikita, kasi ang Diyos nakatingin sa panloob, hindi sa panlabas. And para rin tayo makasurvive sa mga hamon ng buhay na ito, we believe na kailangan natin maging grounded tayo, rooted in the Word of God. Now, actually, ako po ay nangangaral po kasi kapag hapon. Ngayon ako po ay na-assign ng umaga, no? Pero nung nag-aral po ako tungkol sa mga puno, dahil nga series natin about rooted, nalaman ko na ang mga puno pala talagang kailangan nito ng tubig. No? Sino dito mga plantito? O kaya kung hindi kayo yon, meron kayo mga mahal sa buhay na naggaganon. Meron ba? No? Alam niyo po, kapag pala ang isang halaman laging dinidiligan, ito ay lumalago, no? Nagbubunga. Yung iba nga punong-puno ng tubig yung yung lagayan. Pero makikita mo hindi na mamatay yung halaman nila, yung iba ganon, Pero makikita natin may essential na bagay na pangailangan ang mga puno. Yun ay number 1, tubig. Now, nung tinignan ko, sabi ko, ano nga ba yung kailangan ng mga bagay na may kailangan ng tubig sa paligid? Ano-ano? Hayop? Umiinom? Tao! Tanong mo nga katabi mo, umiinom ka ba ng tubig? No? Kahit nga ibon, umiinom pala, no? At walang Finding Nemo, walang mga shark, ganyan, na mga film, kung wala ring tubig. So in short, ang tubig napaka-essential sa buhay ng tao. Kung paanong essential ang Word of God sa spiritual nating buhay, yung tubig, same din sila, no? Kaya nung nakaraang linggo po, kung wala kayo dito, na-preach ni Bishop, yung about rooted in God's Word. Sabihin nga ulit natin, rooted in God's Word. And hindi ko po isa-summarize yung niya, pero bigyan ko lang kayo ng background dahil relevant yung nagdaang linggo na sermon sa ngayong araw na ito na sermon, dahil gusto ko kayong i-remind na ang Word of God hindi pwedeng patay. Anong ibig sabihin nun? Hindi siya pwedeng nabasa mo lang sa Bible tapos walang mangyayaring kakaiba sa buhay mo. Kasi kapag merong tubig na naiinom ang bawat isa sa atin, ano nangyayari sa katawan natin? Nare-refresh, na-hydrate, di ba? Nagiging maayos yung circulation niya. Ganon din ang lahat ng mga bagay sa paligid. Kaya ang Word of God, gusto ko pong i-remind sa inyo, next slide please, ito ay buhay. It is alive. Word of God is alive. Now, pwede rin kami dito maging paulit-ulit. Bakit kaya, Pastor, parang may mga nakaraan na topic nyo na po about the Bible, o kaya lagi nyong pinipreach about prayer, about fasting, pinipreach nyo about the love of God. Bakit paulit-ulit? Yan na lang ba yung nakalagay sa Bible? Well, actually, hindi. Pero kaya natin inuulit kasi hindi pwedeng isang beses ka lang uminom ng tubig. Amen. Hindi pwedeng isang beses lang sa isang taon. Hindi pwede yon. Amen. And tayo, kailangan, it must be repeated dahil tumatagusto sa kaluluwa natin. No?
ang Word of God. At hindi lang basta kailangang ma-repeat ito o maulit ng maulit sa atin, kailangan paglabas din natin may mangyayari. Hindi pwedeng wala. Ang Word of God, kailangan ma-apply sa buhay natin. Kaya it is a reminder last week for all of us, next slide, that God speaks to me. Again, sabihin nga natin, God speaks to me. Nagsasalita ang Diyos sa akin. One way that God is speaking ay sa kanyang mga salita. Now, lagi ko pong nire-remind about the acronym ng Bible. Ang Bible po ay believer's instruction before leaving earth. Again, believer's instruction before leaving earth. Dahil ang buhay natin talaga, panandalian, oo nga, pwede nating ma-enjoy lahat, gawin ang lahat, pero merong buhay na pangwalang hanggan. Kailangan mag-invest tayo sa makalangit na mga bagay, hindi sa makalupa. Of course, kailangan pa rin nating mabuhay dito sa lupa. Hindi ibig sabihin nun, okay na, mamatay na ako. Hindi ganon. It means na lahat tayo kailangan bigyang importansya yung mas importante dahil ito ay panghabang buhay. No? Now, God speaks to me. And this Sunday, kung nagsasalita ang Diyos sa atin, hindi pwedeng siya sirang plaka lang. Tapos, hindi nagre-reply yung kausap niya. Kung nagsasalita ang Diyos in the Bible, how can we respond to God? Noon sa klase, magfo-fold ng eroplano, di ba? Tapos gaganon mo sa kaklase mo. Kukunin niya ngayon yung mensahe. Hindi tayo ganon kapag lalapit sa Diyos. What actually we can do is pray. Kaya yung topic natin for this Sunday, rooted in prayer. Again, sabay-sabay nating basahin, rooted in prayer. Now, bakit nga ba kailangan mag-pray at bakit nire-remind tayo? Imagine niyo, one of the apostles in the Bible, si Apostle Paul, meron siyang sinulat po na 14 books. Sabi nila roughly 13 or 14 talaga yung sinulat ni Paul. But sa mga sinulat niya, hindi niya nakakalimutan about prayer. Laging ipanalangin niyo ako. Laging nakalagay na ganon. Manalangin kayo. It's always a reminder kasi napaka-importante ito sa ating buhay. Hindi mo pwedeng itsapwerahin si God sa buhay mo. Kung kayo ho ay merong kausap, sabi mo sa anak mo, anak ha, lalabas muna ako ng bahay, may bibilin lang ako, eto gawin mo, ayusin mo to, eto yan mga kapatid mo, alagaan mo, saglit lang, mawawala ako. Linisin mo muna yan. Okay, umalis na. Pagbalik nung nanay mo o nung magulang mo, sabi, nagawa mo ba yung mga instruction ko sa'yo? Ay kung sasabihin nung anak, hindi ba't hindi mo ginawa? Tinamad ako eh. Ay, wala eh. Hindi ko napakinggan yung sinabi mo. Ha? Nagbigay ako sa'yo ng mensahe, malinaw, tapos hindi mo papansinin? Ano tingin yung gagawin ng magulang? Magagalit, of course. Pwedeng paluin ang anak, di ba? Pwedeng idisiplina ang anak. Pero dito natin makikita, if the Bible is the instruction of God and nababasa natin ito, kailangan meron tayong response sa Word of God. One response is prayer. Can you say it with me? Prayer. Kaya ngayong umagang ito, explore natin ang magagawa ng prayer sa buhay ko.
Ano ang magagawa ng prayer sa buhay ko? Well, kapag sinabing prayer in general, pwede tayong natatakot. Noon, hindi ka umaaten ng church. Pwedeng sinasabi mo, aaten lang ako ng church kapag Christmas. Bakit? Kasi end of the year, kailangan sa buong taon, dun lang ako malinis. No? Dun lang ako magbabawas ng kasalanan. Yun yung iniisip natin. O kaya natatakot tayo sa pumasok sa church kasi makasalanan ka. Or, dahil iniisip mo si God, parang ang itsura niya ganito. Next slide. Anong napapansin niyo? Galit? Nakakatakot? May kidlat-kidlat pa? Di ba? Parang iniisip natin si God, ang hirap i-approach. Ang hirap lapitan. Pero actually, hindi ho ganyan ang Diyos na buhay na pinaglilingkuran natin. Huwag nating isipin na ang Diyos walang biyaya at walang pag-ibig sa atin. Kaya niya nga tayo pinapalapit sa Kanya. Kasi mahal niya ang bawat isa sa atin. At gusto niyang marinig ang response natin sa Kanyang mga salita. Kaya ang center ng message natin ngayon ay God hears me. Sabay-sabay nga natin sabihin yun. Okay, pikit tayong lahat, yung kanang kamay natin, tapat natin sa puso, sabihin mo sa sarili mo, nakikinig ang Diyos sa akin. Ayan, okay, pwede na pong buksan ang iyong mga mata, baka mamaya tuloy-tuloy na yan, ano? Hanggang mamaya, nakaganon ka na, no? Now, nakikinig ang Diyos sa atin. Bakit siya makikinig sa atin? Hinihintay niya kasi yung response doon sa naging mensahe niya sa atin, ang salita ng Diyos. Now, number 1, nakikinig ang Diyos sa akin kapag lumalapit ako sa Kanya. Kailangan meron tayong initiative o ikaw mismo lumapit kay Lord. Hindi siya yung lalapit sa iyo kasi pumunta na nga siya dito eh. Nagkatawang tao na nga siya through Jesus. Amen. Nag-sacrifice ng kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Ang tanong, anong response mo sa ginawa niya sa iyo? Ang dami nagsulat tungkol kay Jesus. Ang dami niya naging mensahe sa mga anak niya. Tapos, anong sasabihin mo ngayon? Kailangan matuto tayong lumapit sa Diyos. Paano po yun, Pastor? Paano ako lalapit kay Lord? Di ba kapag makasalanan, ang hirap nga pakinggan ng Diyos. Tingnan natin ang sabi ng 1 John chapter 1, verse 9. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Pero kung kino-confess natin, papatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng masamang ginawa natin kasi tutuparin niya ang pangako niya at gagawin niya kung ano. Tingnan natin, paano tayo lalapit kay Lord? Confess your sin. Lord, mali po ako. Lord, may kasalanan po ako sa inyo. And ito yung napakahirap gawin ng bawat isa dahil ang kasalanan ng pride, sabihin nga natin, pride, o pagmamataas, yan ay naging kasalanan ni Lucifer, kaya siya naging Satanas. He wanted to be God o kapantay ng Diyos. Anong ibig sabihin ng kapantay ka ng Diyos? Hindi mo kailangan si God sa buhay mo. Ikaw ang masusunod. Ikaw ang boss ng buhay mo. Wala kang kasalanan para sa iyo dahil ikaw nga ang God ng buhay mo. Pero once we acknowledge na talagang nakita natin na tayo ay nagkasala sa Diyos at kailangan natin siya sa buhay natin, doon talaga tayo nagiging matuwid sa harapan ng Diyos.
Napakahirap po umamin sa kasalanan. Napakahirap aminin na ikaw ay nagkamali. Tama ba? Yun ang pinakamahirap gawin. Di ba lahat na ng excuse gagawin mo, ay ayaw kong mag-sorry dyan, kahit na namura mo siya, nabungangaan mo siya, nataasan mo siya ng boses. Ayaw natin sabihin at lumapit tayo na, pasensya ka na, sorry ha, kasi talagang na uminit yung ulo ko dun sa sinabi mo. Ang hirap sa atin, umamin sa ating mga kasalanan. Biyaya na lang ho ng Diyos kung magawa natin ang bagay na yon. Perhaps kung nagawa mo, kapatid, yan ay biyaya ng Diyos sa buhay mo. Ito yung promise ni Lord. Pag kino-confess natin, so kapag sinabing confess, sinasabi mo. Hindi sa katabi mo, ang nakalagay, kino-confess natin saan daw? Sa Diyos. Bakit kailangan ko pang sabihin, Pastor? Kasi yun ang paglapit sa Diyos. Hindi ka pwedeng same level kayo ng mata kapag nagkita. Kailangan humble ka, nagpapakumbaba. Amen? Psalms chapter 34 verse 17 to 18 ang sabi, nakikinig si Lord pag dumaing ang mga matuwid. Nililigtas sila sa lahat ng problema nila. Malapit si Lord sa mga durog ang puso at nililigtas niya ang mga nawasak ang loob. Alam niyo po sa Jewish literature o sa paraan ng pagsulat nila, yan kasi ay salmo. Ibig sabihin mga awit nila noon. Ngayon, meron silang klaseng ginagawa na kung saan same na mensahe kung ano yung unang linya dun sa pangalawa. No? Tingnan natin ulit anong sabi. Nakikinig ang si Lord pag dumaing ang mga matuwid. Teka, paano po nagkakaroon ng matuwid sa Old Testament? Di ba lahat nga nagkasala? Paano nagkakaroon ng matuwid? Sa Old Testament pala, makikita natin kung paano nagiging matuwid ang isang tao. Kung paano sinabi sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us at linisin tayo sa ating mga kasalanan. Ganon din naman, verse 18, anong sabi? Malapit si Lord sa mga durog ang puso. Ibig sabihin, sa mga nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Mga hindi nagmamalinis, sa mga nagsasabi ng totoo, sa nagsasabi na, Lord, kailangan kita. Lord, mali ako. Lord, ito yung pangangailangan ko. Ang Diyos, mga kapatid, nakikinig sa bawat isa sa atin. Whether or not we like it, pag dumaing tayo sa Kanya, lumapit na nagpapakumbaba sa Diyos, nakikinig siya sa mga panalangin natin. Kaya, if you ever wonder, bakit pag nagpe-pray ka dati, parang sarado yung langit, parang walang nakikinig sa'yo. Ewan ko kung na-feel nyo yun, pero marami nag-approach sa akin, sabi nila, Pastor Jace, alam niyo po, totoo yung sinasabi niyo na yon, na noon nagpe-pray ako, kabisado ko pa yung prayer ko, parang wala lang. Parang kahit binanggit ko, hindi naman ako napapakinggan ni Lord. Yun yung feeling ko. Sabi nila, yun yung feeling nila. Dahil hindi tayo lumalapit kay Lord na tayo ay may durog na puso. Yun pala ang susi. Kasi anong sabi? Nililigtas niya ang mga nawasak ang loob. Kaya siya nagre-respond dahil merong mga umiiyak, lumalapit, humihingi ng tulong sa Diyos. Kaya kung tayo ay na-born again, ibig sabihin, nagkaroon tayo ng bagong buhay kay Jesus. Kung parang ang isang sanggol, next slide, di ba pag umiiyak ang baby, anong ginagawa ng magulang? Pinapatahan. Anong kailangan mo? O ito, dede. O ito, higa ka dyan. Tapos pag lumaki, next slide,
Umiiyak yung anak mo, ano ginagawa ng magulang? Hinahayaan lang ba? Hindi, lalapitan, di ba? Di ba? Kaya tignan nyo, kahit halimbawa nursery or kinder, next slide, pagpapasok na sa school, ayaw umalis sa nanay, sa tatay, di ba? Ng parents. Bakit? Kasi naka-feel ng comfort every time na umiiyak ka, dumadaing ka, hinihingan mo ng tulong ang magulang mo, in which, turo ni Jesus sa mga disciples niya, kapag daw tayo nagpe-pray, tawagin natin siyang Ama namin. Hindi Ama nila, Ama namin. So, ang approach ni Jesus sa mga disciples is, pwede kang lumapit kay Lord na parang isang magulang. Kaya tingnan nyo, di ba? Grade 1, grade 2, may nang-away sa'yo, may nang-asar sa'yo. Anong ginawa mo? Anong sasabihin mo sa kanila? Yari ka sa tatay ko. Yari ka sa nanay ko. Bakit? Kasi alam mo, pag tumawag ka, ikaw ay sasagutin. God hears me. Sabihin nga natin sabay-sabay, God hears me. Nakikinig si Lord sa atin. Kaya, tinuturuan kahit ni Paul sa taga-Philippi na mga Christians, na wag daw silang mag-alala tungkol sa kahit ano. Instead, anong sabi niya? Ipag-pray nyo ang lahat ng kailangan nyo. Bakit? Bakit ito sinasabi ni Paul? Bakit na lang lagi si Paul kapag nagsasalita, nag-share sa mga believers, nire-remind niya sila na mag-pray? Dahil dito mismo natin makikita sa pagpe-pray na kung saan nagre-respond tayo dun sa message ni Lord sa atin, sa love niya sa atin, nagre-respond tayo ngayon na, Lord, sige, dahil ginawa mo yan, dahil minahal mo ako, dahil Lord, nandiyan ka lagi para sa akin, Lord, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Kaya kapag nasa difficult situation ka ng buhay mo, sabi sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maabot ng isip ng tao, yan ang mag-iingat sa mga iniisip at nararamdaman nyo. Kasi nakipag-isa na kayo kay Christ Jesus. Kung ang mga friends natin, next slide, kapag tayo nakikipag-usap sa kanila, nag-open sa kanila ng problems natin, di ba minsan lalapitan nila tayo, bibigyan kanila ng hug, o kaya gaganunin nila yung likod mo, di ba? Dahil nandoon ka sa situation mo eh. Pero tandaan natin, ang Diyos na pinaglilingkuran natin is more than just a friend. Of course, friend din natin siya. Diba? Kaya nga may kantang, Jesus, you are my best friend. O kaya, I'm a friend of God. Diba? Kasi friends tayo ni God. Pero sa totoo lang, on the other hand, siya rin naman ay magulang natin. Ang magulang, anong ginagawa ng magulang? Nakikinig sa anak, sa pangangailangan ng anak. Nakikinig siya kung lalapit siya sa kanila. Nababanggit mo ba kay Lord lahat ng problema mo? Lahat ng pinagdadaanan mo? O pwedeng minsan, naiisip mo na, ay, magaling na kasi ako, alam ko na yung gagawin ko dito, ito na naman yung problem, alam ko na yung solution. Minsan nakakalimutan natin si God kapag inuuna na natin yung alam natin, title natin, na-accomplish natin, natapos natin. Pag nakatingin na tayo doon, hindi na tayo lumalapit kay God, na durog ang puso. Kaya napaka-importante nun. Nire-remind tayo na lumapit lagi kay God, humbly, amen? At sabihin sa Kanya ngayon ang lahat. Of course, parang magulang natin, hindi lahat ng hinihingi ng anak, binibigay. Tama ba? Sabi ko sa mama ko, Ma, gusto ko nung bagong laruan.
Ewan ko kung alam nyo po yun, noon, meron mga uso noon Tamiya. Alam nyo yun? Tapos meron pa noon Beyblade. Alam nyo yun? Yung umiikot na ganon, parang turumpo. Sabi ko, gusto ko yung yung merong may bakal sa gilid para kapag ginanong ko, walang makakatalo sa akin. Tapos sabi sa akin ng mama ko, anak, parang di mo naman kasi kailangan yan eh. Pag bumili tayo niyan, gagastos lang ng pera, masisira, tapos wala na, hindi na mapapakinabangan. So, kahit anong iyak ko noon, nasa SM kami, humiga pa akong ganyan sa SM, hindi ako pinagbigyan ng nanay ko. Hindi dahil sa hindi niya ako mahal, pero number 2, pwede kasing iba yung sagot niya dun sa inaasahan natin. Pwedeng sa ibang bagay. At saka alam niya kasi yung pangangailangan talaga natin. Take note, pangangailangan. Hindi gusto. Bonus na lang kung na-receive natin yung gusto natin. Pero yun ang importante, yung pangangailangan. Tandaan natin, nakikinig ang Diyos sa atin. Kahit na ang sagot niya sa mga prayers natin ay iba. Tignan niyo ang sabi ng Isaiah 55 verse 8 to 9. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Talagang iba ako mag-isip sa inyo. Yung mga ginagawa ko, iba sa ginagawa nyo, sabi ni Lord. Kung gaano kataas ang langit sa lupa, lalong mas mataas ang mga paraan ko kesa sa mga paraan nyo. At lalong mataas ang mga plano ko kesa sa mga plano nyo. Nakakalimutan natin minsan na si God, He is God. Minsan, gusto nating i-contain yung mga plano ni God sa 3-pound brain natin. Gaano kabigat? 3 pounds. Ganon ho kabigat ang utak natin. Kaya mo bang i-contain ang lahat ng idea, knowledge sa universe sa 3 pounds lang? Sure ka? Yun lang kailangan mo? Of course not. Dahil bakit? Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang future, alam niya ang nakaraan. Nasa lahat ng dako siya. Kita niya ang lahat. Recorded sa kanya ang lahat. Alam niya ang tamang desisyon. Pero minsan, nilalagay kasi natin sa standard natin si God. Again, nilalagay kasi natin siya sa standard natin. Lord, bakit hindi mo ginawa to? Ganito, ganyan. Lord, bakit ganyan? Kaya there are times na kung saan, kahit sa Bible, tinatanong yon, Nino. Si Job, example. At marami pang mga iba na mga nagtatanong kay God. Hindi naman sila sa pagtatanong nila kay God, ay hindi na kita mahal. Ay ba't mo ako tinatanong ng ganyan? Diyos ako, dapat hindi ka nagtatanong yan. Walang ganun tayong mababasa. In fact, hinahayaan lang ni Lord na magtanong, pero at the end, hindi niya talaga directly sasagutin. Ang sagot ni God, tignan mo na lang lahat ng bagay sa mundo. Ikaw ba gumawa niyan? Ikaw ba nagplano niyan? Bakit iniisip mo na mas magaling ka pa sa inventor, sa creator? Sino sa inyo alam ang Apple na devices? O mga iPhone, ganyan. May ganyan kayo? Okay? So, yung yung founder niyan, of course, is Steve Jobs. Hindi mo pwedeng sabihin kay Steve Jobs, Steve Jobs, mali ang ginagawa mo na yan. Dapat ganito na lang ginawa mo. Kasi bakit? Siya yung creator. Siya yung founder nun. Hindi niya may explain sa iyo lahat ng bagay, paano nangyari yan, anong ginawa dito. Di ba? Hindi niya kayang ma-explain yun sa iyo.
Pero magagawa niya lang masabi sa'yo, yung tignan mo na lang yung produkto ko. Tama ba? Kaya in the Bible, kahit si Job, he was asking God, Lord, bakit to nangyayari sa buhay ko? Ba't ako nagsasuffer? Di ba Lord, naglilingkod naman ako sa'yo? Lord, di ba ginawa ko naman lahat para sa'yo? Ba't nararanasan ko pa to? Imagine niyo sa isang araw lang, nagkaroon ng ipo-ipo dun sa lugar niya, nasira lahat ng pananim, tinamaan yung bahay, patay lahat ng anak niya doon, yung asawa niya iniwan siya, nagkaroon siya ng sakit, karoon siya ng ketong o bulutong ba yun, ganon. Ang daming nangyari sa buhay ni Job na hindi maganda. Nagtatanong siya kay God, si God hinahayaan lang si Job. Kasi nakikinig si God sa kanya. Pero hindi kayang ilagay ni God lahat ng information sa isipan natin eh. Hindi pwede. Kung kaya ni God yun, we are God. But our mind is limited. Ang kailangan lang natin magawa talaga to such an extent ay magtiwala sa Kanya. Imagine niyo kahit napakaraming theory sa science, paano daw nagsimula ang mundo. Sabi nila, Big Bang. May sumabog daw. Tapos naging naging Earth, no? Pero paano nagsimula ang Big Bang? Sinong nagsimula nun? Anong pinagmulan nun? So, may hindi masasagot talaga tayo sa buhay eh. Hindi lahat ng tanong merong kasagutan. And sometimes, mali yung tanong natin, kaya hindi natin nakukuha kung ano ba talaga yung kailangan natin. Now, sa ating buhay din mga kapatid, nire-remind tayo na kahit minsan iba yung plano ni Lord sa atin, iba yung nangyayari dun sa pinag-pray natin, hindi natanggap yung yung pag-a-apply mo sa isang trabaho, hindi natanggap yung application mo sa isang school, di ka nakapasa, huwag mong isipin parang di nakikinig si God sa'yo. The truth is, next slide, God hears me. He just answers according to His perfect plan, not always according to my limited understanding. Hindi pwedeng ang limitless God sasagot sa'yo in a limited way. Hindi mo pwedeng limitahan ang unlimited. Hello? Hindi pwede yon. Hindi pwede yon. Sa atin lang siguro yung yung ganon. Sabing unlimited internet. Sabing ganon. Yun yung inano mo sa GCash mo. Pero pag naubos mo, mamaya sasabihin, naano mo na yung daily mo na ganyan. Paggamit ng internet, babawasan ka namin, lilimitahan ka namin. Sa atin lang yun. But we can't limit God. Ang kailangan nating magawa ay magtiwala sa Kanya that He knows what is best for us. Kung paano ang Waze at saka Google Maps nagagamit natin, sometimes nga iniisip mo, tama yung ruta na to, mabilis doon. Ito yung mas magandang daan. Then, malalaman nila, sabi nila, traffic dito. Walang daan dyan, may ginagawa. Ano gagawin nila? I-reroute ka. Sabihin niya, mag-U-turn ka dito. Kumaliwa ka dyan, kumanang ka dyan. Hindi natin pwedeng diktahan na, hindi, mas magaling ako kaysa dito. Kasi, satellite yan. Kita nila lahat yung GPS. Alam nila kung anong nangyayari. Tandaan natin, ganun din si God. Alam niya kung anong nangyayari. Hindi siya bingi. At hindi siya yung parang di ka tinitignan. Kasi mahal ka niya eh. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nakikinig si God sa'yo.
Number 3, second to the last natin, God hears me when I pray persistently. Sa Tagalog, nakikinig ang Diyos sa akin kapag nalanalangin ako ng pursigido. Hindi basta nananalangin lang. Ano daw? Nananalangin ng pursigido. Bakit? Ba't kailangan nating manalangin ng pursigido? Kasi kapag kinalimutan na natin yung pananalangin, nakakalimutan nating i-continue yung matinong communication with God. Imaginin mo, try mo nga, no? Mapalayo ka sa asawa mo, boyfriend mo, anak mo, huwag mong i-text 10 taon. Anong tingin mo? O kaya, once a year ka lang. Tapos, ang greeting mo pa, Merry Christmas. Doon na lang naalala. Maayos ba yung communication nyo nun? O ganito, hindi ba kayo maiinis kung lagi na lang magte-text sa inyo? Hingi ako ng pera, kailangan ni ganito ng ganyan, ito. Ay, meron kaming bills, ito yung kailangan namin. Ay, kailangan ito ng ganyan. Puro na lang kailangan, ito gusto ko, ito gusto nila. Ano may isip niyo? Come on. Matino ba yung communication nyo nun? Lagi na lang hingi ng hingi. Pansin nyo? Matino ba yon? Hindi. Now you know kung meron kang healthy relationship with God. Hindi lahat na nagpe-pray, maayos yung relationship kay God. Pero, there's this called persistent prayer o prayer na pananalangin na pursigido. Ano yun? Lumalapit ka ng lumalapit kay God. Binabanggit mo sa Kanya yung pangangailangan mo. Hindi yun para kulitin siya. Kung hindi, para makita mo na kung saan tinitignan din ni God yung puso natin. Kasi baka mamaya, yung prayer mo na yun, gusto mo lang panandalian. Hindi rin talaga, yun yung nasa puso mo. Nainggit ka lang sa iba, kaya pinag-pray mo na rin yun. Tapos matapos ang ilang buwan, mawawala na sa isipan mo. Ano yun? Ano ba yung pinagpe-pray mo na yun na bagay? Tingnan natin ang sabi ng Luke chapter 18 verse 1 to 8. Nagkwento si Jesus ng parable sa mga disciples niya. Para daw, turuan sila na mag-pray. Mag-pray lang? Mag-pray lagi. So, ang prayer hindi ginagawa once a week. Lagi. Ibig sabihin, araw. Yun ang encouragement ni Jesus sa mga disciples niya. At kung nagpe-pray ka, tignan nyo, anong sabi? Huwag ma-discourage. Mapanghinaan ng loob. Bakit kaya mahina loob mo ngayon? Pag mahina po yung loob ko, hindi ko alam gagawin, natatakot ako, may pinagdadaanan ako ngayon. Alam niyo, susi, mag-pray lagi. Ito yung iniwan ni Jesus sa mga disciples niya. Tingnan natin anong sabi dito sa parable na to. 1, 2, 3, go. Sabay nating basahin. 1, 2, 3. Sabi niya, sa isang bayan, may isang judge na walang takot sa Diyos at walang respeto sa tao. Meron ding byuda doon na laging pumupunta sa judge. Sinabi niya, sa simula, next slide, 1, 2, 3, go. Sa simula, hindi siya pinakinggan ng judge, pero sa katagalan, napag-isip-isip ng judge, kahit di ako natatakot sa Diyos at wala akong respeto sa tao, ibibigay ko sa byudang ito ang hinihingi niyang hustisya. Kasi ginugulo niya ako lagi. Kung hindi, may stress na naman ako kasi di niya ako titigilan. Verse 6, at sinabi ng Panginoon,
makinig kayo sa sinasabi ng masamang judge. Di ba binibigay ng Diyos ang hustisya sa mga pinili niya, sa mga nagpe-pray sa Kanya araw at gabi? Patatagalin pa ba niya bago siya tumulong sa kanila? Doon lang muna tayo. Stay tayo sa verse 6 and 7. Tignan niyo yung verse 7. Nagtatanong si Jesus sa mga tao. Hindi ito yung tanong na kailangan mong sagutin. Hindi ito yung tanong na ganun. Ito yung tanong na kailangan mag-reflect ka o kaya tignan mong maigi anong mensahe nun. Yung judge, walang kinikilalang Diyos at saka walang respeto sa mga tao. Ngayon, si God, ano ba siya? Siya ay Diyos. Nire-respeto niya ba ang mga tao? Of course. Minamahal niya ba tayo? Of course. Ngayon, kino-compare ni Jesus itong judge na to sa Diyos. Ito, hindi nagmamahal, walang connection, walang relationship dun sa byuda. Binigay nung judge dahil nakulitan siya. Si God ba nakukulitan sa atin? Hindi. Of course not. Ano ba yan? Paulit-ulit na lang yung prayer nila. Ano ba yan? Ganyan. Hindi siya nakukulitan sa atin. Pero, alam niya kung yung prayer na yun, talagang yun ba yung kailangan niya? Yun ba yung hinihiling talaga ng puso niya? Take note, bakit kaya byuda yung nilagay na example ni Jesus dito? Kasi yung byuda po nung unang mga panahon, kawawa po talaga sila sa society. Dahil nga byuda, walang asawa, wala ring lupa, walang bahay. Hindi sila pwedeng mag-ari ng kahit na ano. Bakit naman po ganun yung society noon, pastor? Kasi nga, ang mga nagde-defend noon ng mga bahay, ng mga lupa, ay mga lalaki. So kung kukuha ka ng guard, okay, maglaban na ang babae at lalaki. Sinong mananalo lagi? Pisikalan? Lalaki talaga. Kahit anong gawin mo, lalaki talaga mas malakas physical. Kaya noon, mas may right ang lalaki sa lupa. So ngayon, pag naging byuda na, wala silang pag-aari. So kawawa talaga sila. Kaya yung byuda na ito, alam niya na totoo yung kailangan niya, hinihingi niya talaga yun dun sa judge. Dahil talagang yun yung totoo na nangyayari sa buhay niya. Na kailangan niya. Ngayon, anong sabi ng verse 8? Sabay-sabay nating basahin. Sinasabi ko sa inyo, ibibigay niya agad sa kanila ang hinihingi nilang hustisya. Si God yun. Magbibigay agad. Actually, marami po nagsasabi kahit mga Bible scholars, ito ay allusion o tinatawag na yung mangyayari sa future, nagbabanggit na si God about doon. Ano yun? Yun yung Judgment Day. Again, Judgment Day. Kapag sinabing Judgment Day, lahat ng tao hahatulan. Mabuti, masama, hari, presidente o mahirap, ano man yun, kalagayan nila sa buhay, mayaman man sila o ano man, i-judge tayong lahat ng Diyos. Bakit? Kasi totoo ho na merong impyerno at merong langit. At kung wala hong impyerno at puro langit na lang, kawawa ho tayong lahat. Bakit? Kasi ibig sabihin, nanalo ang kasamaan kapag walang impyerno. Ano yun? Paano pong nanalo ang kasamaan pag walang impyerno? Di ba, heaven nga panalo. Okay, ito. Ibig sabihin nun, kahit gumawa ka ng masama dito sa lupa, dahil walang impyerno, langit ka pa rin. Nakuha natin? Ibig sabihin lahat tayo pwedeng gumawa ng masama kung walang impyerno. Walang magsisisi Pero kung may impyerno,
yun ay kasiguraduhan na ang kasalanan mapaparusahan. Kaya alam mo sa sarili mo, ba't hindi ka gumagawa ng hindi tama? Dahil bakit? Alam mong pwedeng may balik sa'yo yun. Nakuha natin. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, ay, yung mamamatay tao yun, kinuha na ni Lord. Teka, sinong si Lord? Sinong Lord yun? Drug Lord? Gambling Lord? Sinong Lord yun? Kaya, ang hustisya ibibigay ni God. Next slide. Kaya ito, sabi niya, kaso, makikita ba ang Son of Man na mga taong may pananalig pag dumating siya? It's as if, pag dumating si God, halos wala. Paanong halos wala? Wala nang, o bihira nang merong nagtitiwala sa Kanya. Bakit? Tagal naman ni Lord eh. 2024 na. Magti-2025 na, ilang buwan na lang. Kailan ba darating si Lord? Pwede ko pang gawin yung gusto ko. Pwede pa akong gumawa ng masama kasi wala pa naman si Lord eh, di ba? Di ba? Yun yung nasa isipan ng maraming mga tao. Kaya mapapansin natin bakit sa mundong ito, pasama ng pasama, is as if people are not living na may Diyos. Balik tayo sa topic na kung saan dapat nagfo-focus tayo sa persistent prayer. Dahil dito po mabubuo yung pagtitiwala natin, pananalig natin kay Jesus. Sa prayer, meron tayong assurance na nakikinig si Lord sa atin. In prayer, dito natin mapapatunayan na after natin mag-pray, si God nakikinig dahil may nangyayari sa sitwasyon natin. Now, next slide. Kung paano ho ang mga halaman tumutubo kapag 'di ba dinidiligan natin sila. Pero hindi yung pagdidilig once a year. 'Di ba? Nagtanim ka nga, never mo nang diniligan. Ano mangyayari? Mamatay, hindi rin tutubo. Di ba? Kaya ang isang Christian din, ganun eh. Ang Word of God, tinuturing sa Bible na seed. Paano lalago ang Word of God sa puso ng tao? Kailangang diligan. Kailangan, kahit yung mo pa eh, yung puso mo, talagang matabang lupa eh. Magandang lupa. Hindi yan tutubo kung once a year ka lang aatin ng church. Hindi yan tutubo kung once a year ka lang din magbabasa ng Bible. Hindi yan tutubo kung once a year ka lang din magpe-pray. Kaya tinuturuan ni Jesus ang mga disciples na mag-pray lagi dahil gusto niya laging nakikipag-usap sa mga tao. Lagi. Ang pagbabasa rin ng Bible, ginagawa, lagi. Ay, wala po akong time nitong Monday. O gawin mo na Tuesday. Doblehin mo. Amen? Next slide. Persistence in prayer isn't about wearing God down. Ibig sabihin, hindi po natin pinapagod ang Diyos na persistent tayong sinasabi sa Kanya. Hindi ibig sabihin nito, inuulit natin ang inuulit yung prayer ha. Hindi ganon. Kung hindi patuloy tayong lumalapit na yun yung nilalapit natin. Hindi inuulit na parang kabisado na, kundi persistent na, Lord, baka naman po, sige na po, Lord, ito talaga yung ko, kailangan ko sa buhay ko. Panginoon, alam ko na pag-pray ko na to noon, inuulit ko po ulit sa inyo, Lord, alam ko nakikinig ka. Kasi bakit?
Ito ay pagsasaayos ng puso natin sa Diyos. At pagtitiwala, nakikilos siya sa mga kalagayan natin. Nakikilos talaga si Lord dun sa pinagpe-pray natin. Kasi, ino-open natin sa Kanya ang buhay natin. Na Lord, ito yung pangangailangan ko. Lord, wala ko ibang masaasahan kung hindi Ikaw lang. Lord, kahit lumapit ako sa iba, alam ko Ikaw yung tutulong sa akin. Number 4, last but not the least. God hears me because I am righteous in Christ. Sa Tagalog, nakikinig ang Diyos sa akin dahil ako ay matuwid kay Kristo. Now, iba po yung matuwid dun sa Book of Psalms sa babasahin natin ngayon kasi yung Book of Psalms po, naisulat po yun sa wikang Hebrew. No? So iba yung language nila, ganyan. Tapos isa pa po, isa yung awit. No? Dito, sa Romans chapter 3 verse 21 to 22, si Paul po ay sumulat sa mga Roman Christians. At ngayon, sinabi ang ganito. Ngayon, pinakita na sa atin kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Kasi hindi nga pwedeng sagutin ang panalangin kung hindi matuwid. Kailangan talaga maging maayos yung relationship mo sa Diyos. Hindi pwedeng may balanse ka. Kung sa utang, bayaran mo muna bago kita pautangin ulit. Para lang ganon, ano? Sabi, wala itong kinalaman sa batas kahit na pinatunayan to ng law ni Moses at ng mga prophets. Anong ibig sabihin nito? Ang pagsunod po sa law o paggawa ng mabuti at masama, hindi yun makakapagpatuwid sa mga buhay natin. Hindi tayo magiging righteous kapag halimbawa mas marami yung mabubuting nagawa mo, marami yung natulungan mo kaysa sa mga nagawa mo ng masama. Hindi pwedeng mangyari yon. Lagi ko pong inuulit sa mga preachings ko, kahit na mga nagdaan, hindi pwedeng ang kasinungalingan mababayaran ng katotohanan. Hindi po pwede yun. Nasubukan nyo na po ba? O meron na nangyari sa buhay nyo, nagsinungaling yung isang tao, tapos next time, nung nalaman mo nagsinungaling siya, sasabihin niya na yung totoo, papaniwalaan mo pa ba? Mahirap, di ba? Not unless talagang mabago siya, matignan mo siya as bagong tao na nagsasabi na ng totoo, hindi mangyayari yun. Laging meron kang doubt sa kanya. Kaya makikita natin bakit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kasi kailangan may mag-separate, humiwalay. Tingnan nyo. Ang isang malapit na relationship, nagkaroon ng hindi magandang problema, ganyan. Ano nangyayari? Naghihiwalay. Mag-best friend, o ano man yan, na relationship nila. Pag naghiwalay, tapos matandang-matanda na sila, nagtabi sila sa jeep, nagkamustahan. Kamusta na? Pwedeng naaalala pa rin. Bakit ko to katabi? Pero may ganun eh, may kabayaran ang mga kasalanan. Hindi rin yun basta-basta nakakalimutan. Kailangan merong magbayad ng mga kasalanan natin. Yun ay si Jesus. Anong sabi ng verse 22, sabay-sabay nating basahin? Ginawang matuwid ng Diyos ang lahat dahil may faith sila kay Jesus Christ. Ginawa ito ng Diyos sa lahat ng naniniwala kay Christ kasi pare-pareho lang naman ang mga tao. So take note yan, tignan nyo ginawang matuwid ng Diyos.
Ang lahat, dahil daw, meron daw, faith kay Jesus Christ. Again, hindi lahat ng tao yun talaga. Kasi sino lang, dahil daw merong faith. Ibig sabihin, kung merong faith, merong pananampalataya, ang pananampalataya, ibig sabihin nun, pagtitiwala, paniniwala, yun po ang ibig sabihin ng faith. Pagtitiwala at paniniwala sa Diyos na buhay. Kung meron kang ganon, ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil bakit? Ang approach mo, Lord, pinatawad na ako ni Jesus sa mga kasalanan ko. Alam ko po, papakinggan nyo ang mga panalangin ko. It's as if ang tatay, siya yung may-ari ng bahay, wala makakapasok sa bahay kung hindi in-invite ng anak. 'Di ba? 'Di ba? Stranger 'yun. Biglang kumatok, papapasukin mo ba? Hindi. Pero kung sabi nung anak, may dala-dala ako, tay, ito mga kaibigan ko. Papapasukin ba? Sige, papasukin mo, pakainin mo sila. Ito. Pansin natin. Again, 1 Peter chapter 3, verse 12 naman. Sabi, binabantayan ng Panginoon ang mga at pinapakinggan niya ang mga prayers nila. Kailangan meron kang faith kay Lord. Para hindi mo maranasan na hindi nakikinig si Lord sa prayer mo, confess your sin. Lagi, Lord, ito yung nagawa ko. Lord, ito yung pagkukulang ko sa inyo. Lord, ito yung mga ano ko. Lord, kaya tinatanggap ko ngayon yung pagpapatawad na ginawa mo para sa akin. Through Jesus Christ, namatay siya sa cross para sa akin. God hears me, next slide, through Christ, I am made righteous. Ang connection ko sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ, ang guarantee. Ano yung guarantee? Kasiguraduhan na ang Diyos ay laging nakikinig sa akin. Yun yung connection natin with Jesus. Kaya po, napaka-importante, next slide, na may cross. Bakit? Tignan nyo. Sa ngayon, saan usually nakikita ang cross? Ambulansya. Di ba? Bakit? Anong meron? Ba't nga pala cross? Malapit na mamatay dahil cross. Alam niyo po ba na ang cross, 2,000 years ago, ginawa yan ng mga Babylonian Empire nung time na yon. Ginawa ng Persian Empire, Roman Empire. Pero lahat po ng pinapako sa cross ay mga makasalanan. At sila ay naging, hindi lahat, of course, pinapako sa cross, pero yung merong mabibigat na mga kasalanan lang. Na nagiging against sila sa mga authority. Now, si Jesus, nilabanan niya yung authority actually ng mga tao to judge kung sinong mamamatay. Kaya ngayon, dahil sa ginawa ni Jesus na siya yung napako sa cross para sa mga kasalanan natin, ano yun? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, siya ngayon nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya may cross sa mga ambulansya. Kaya yun ang ang sign o symbol doon, dahil yun ay nagbibigay buhay. Ang cross, hindi nagbibigay ng kamatayan ngayon para sa atin. Nagbibigay ito ng buhay. Pero alam nyo, 2,000 years ago, iba yung kaisipan doon. Bakit si Peter nagtatago,
Di ba disciple yan ni Jesus? Di ba tagasunod yan ni Jesus? Sabi ng mga nakakita sa kanya. Tapos dininay niya, di ba si Jesus? Bakit? Ano bang tingin ng mga tao kapag napako sa cross? Sinumpa. Sinumpa yan. Huwag mong lalapitan yan kasi kung ano mangyayari sa kanya, mangyayari sa'yo. At lahat ng taong related dun sa nakapako sa cross, kahiya-hiya at dapat huwag lapitan. Kaya si Peter nahihiya nung time na yun. Pero ngayon, wala tayong hiya na itaas ang cross, maglagay ng symbol ng cross dito sa church. Bakit? Kasi binago ni Jesus ang lahat. What the enemy meant for evil, God turned it for good. Kung yung cross, ginawa ni Satan para sa kasamaan, si God, ginawa niya para sa kabutihan, para sa iyo at sa akin. Kaya, proof na nakikinig ang Diyos sa atin, na kailangan natin ng kaligtasan, sino? Si Jesus. Nakikinig ang Diyos sa atin, kaya tignan nyo, nakinig si God sa mga prayers na kailangan nila ng Savior, binigyan tayo ng Savior. Si Jesus Christ ang Savior natin. God speaks to me. Tandaan natin yon na nagsasalita si God sa atin. Katulad sa word niya, no? Pero on the other hand, ngayon naman, kailangan nating tandaan that God hears me. Nakikinig si God sa akin. Hinihintay niya yung response natin sa Kanya. Anong response mo ngayon sa ginawa ni Jesus sa cross? Matanong ko nga, next slide, ano yung relationship mo ngayon kay Jesus? Kamusta yung relasyon mo sa Diyos? Nasa tama ba talaga? Ikaw lang makakapagsabi niyan. Hindi kami makakapagturo kung ano man yung relationship mo kay God. It's between you and God. Ang tanong, maayos ba talaga? Bakit ganito kami ka-concern? Ba't namin inuulit-ulit to sa inyo? Kasi hindi to matter ng buhay mo lang dito sa lupa. Ito yung panghabang buhay na. Ang buhay sa lupa, umaabot ng 90 years, 60 years. Ngayon, marami nang namamatay na mas bata. Pero what is most important is after that. Kasi napatunayan na there is a life after this. Napakarami pong near-death experiences. Pero ang tanong, anong sagot mo ngayon sa mensahe ni God sa buhay mo? So, what should I do? Next slide. Ayan. Confess your sin. Hingi ka ng tawad kay Lord. Lord, sorry po, nagkasala ako. Lord, hindi na po ako nakapagbasa ng Bible. Lord, hindi ko po ganito ganyan. Ginagawang importansya itong mga bagay na para sa'yo. Lord, yung puso ko hindi na tulad ng dati. Be truthful. Ano ba yun? Maging totoo ka. Huwag ka na magsinungaling. Hello? Kasi, kung magsisinungaling ka lang din, para saan pa? Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, kita mo naman lahat eh. Of course, kita niya, pero gusto niyang marinig sa'yo. Bakit? Para madurog yung puso mo, madurog yung pride mo. Nababanggit mo sa Kanya kung ano yung nilalaman ng puso mo. And practice it daily. Araw-araw. Of course, meron tayong once a week na prayer meeting. In-encourage po namin kayo na dumalo. Pero in your daily life, gawin yung practice yun. Huwag lang tuwing kumakain lang, ganun lang, o kaya aalis ng bahay, doon lang magpe-pray. Even sa 15-minute time na meron kang nakahiga ka lang,
libre ka ng time na yon, kahit nasa biyahe ka, pray to God. Nakikinig siya sa'yo. Amen? Nakikinig siya sa'yo. Pwede ba natin pumikit tayong lahat, lagay natin ang kanang kamay natin sa tapat ng puso natin.